Good day, everyone! We are the Group 5, and our movie is entitled Detachment. Ang pinili po naming movie ay Detachment. Ito ay directed by Tony Case. Ito ay patungkol sa guro na maraming karanasan sa loob at labas ng paaralan. Kasama rin dito ay ang mga estudyante na nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon. Sa movie na ito ay ang pinakabida ay si Mr. Bart. Siya ay punong-puno ng kalungkutan at hindi niya hinahayaan na may ibang tao na pumasok sa buhay niya. Bukod sa lolo niya na talagang pinakamamahal niya. Parang tinatawag siyang detached siya sa ibang tao. Hindi niya hinahayaan na pumasok ang ibang tao sa buhay niya. And si Mr. Bart ay naging substitute teacher sa isang paaralan na kung saan naka-assign siya ng isang buwan na magturo dito. At marami siyang nakaranasan na encounter sa mga estudyante sa loob ng paaralan, sa labas ng paaralan. Sa mga pagkakataong ito, marami siyang karanasan o encounter sa pagtuturo niya sa eskwelahang ito. Bilang isang apo, marami din siyang problema na nararanasan bilang isang guro, bilang isang simpleng tao sa isang komunidad, at isang guro sa batang walang direksyon sa buhay at nakararanas ng mga depresyon o problema sa buhay. May isa rin dito na naging matcha ng pagkitil ng kanyang buhay. Sa mga panahong ito, maraming mga pangyayari na nagbibigay realisasyon sa amin ng aking mga kagrupo. Kaya ilan dito ay babanggitin namin. So, yung pinaka-main conflicts po dito sa movie na Detachment ay maraming mga students ang nawawalan ng direksyon sa buhay. At ilan sa kanila ay nakaranas ng pagsubok sa buhay gaya ng pagkawala ng dignidad sa sarili at depresyon, na kung saan nagiging dahilan ito upang tapusin nila yung kanilang buhay kasi sa tingin nila wala nang patutunguhan yung buhay nila. Ang solution naman sa movie is binigyan niya ng realization yung kanyang mga estudyante. At the same time is gumawa siya ng way para may tuwid niya yung mga landas ng kanyang estudyante. Katulad na lamang ni Erica sa movie na isang rape victim at naging isa siyang prostitute. Tapos gumawa siya ng paraan para matulungan na nito at inilapit sa rehabilitation para mapaayos ang kanyang buhay. At yung moral lesson po sa movie ay hindi po lahat ng nakakamaling tao ay hindi na natin iigalang. So yung ginawa po ng teacher doon ay yung mga estudyante niya na nawawala sa direksyon, hindi siya nawalan ng pag-asa na para baguhin yan. At isa pa yung si Erica sa movie ay hindi siya tumigil hanggat hindi niya napapatino. So ang moral lesson po dito ay huwag nating ibaba yung mga taong sa tingin natin ay mababa. At dapat din po natin irespeto ang ating mga guro dahil hindi natin kilala ang ating mga guro kung ano yung mga nararanasan nila sa kanilang buhay-buhay. So kailangan irespeto natin yung bawat isa kahit saan man tayo, kahit saang lugar at kung ano man ang katayuan ng ating buhay. Si strategy naman po, hindi niya sinasabayan ng kanyang estudyante ng galit. Kumbaga, mainangan siyang nagbibigay ng payo sa kanila. At si Erica naman, siya yung tinulungan niyang babayang bayaran at hindi niya pinabayaan at bagpos inilagay pa niya sa rehabilitation. Ang role naman po ng community kaya siguro magulo yung mga estudyante doon dahil din doon sa environment ng community na kanilang kinakatayuan. At ang role naman po ng mga estudyante, meron silang sariling rules na sinusunod. Hindi po sila sumusunod sa kanilang guro. Kaya siguro magulo din yung mga estudyante kasi doon sa environment
na na nakapalibot sa kanila ay magulo rin. Sa akin naman, ang role ng teacher is yung hindi lang pagtuturo ang ginagawa sa school, kundi tumutulong din siya na ituwid yung ano ba yun, yung nakilala niya si Erica sa labas, yung batang bayarin. Yung pinilit niyang baguhin yung ugali, no. Hindi lang siya teacher na nagtuturo, kundi tumutulong din siya sa labas. At yung sa role naman ng eskwelahan, dito yung hindi lang siya ang role ng ang role ng paaralan ay ang pangalawang bahay ng mga estudyante. At ang na lang dun sa eskwela na yun ay walang rules, pwede lahat. At yun na. Ang pinapakita naman ng movie na ito ay ang pinapakita ng movie naman ito ay di lahat ng tao nakakaranas ng magandang buhay. Tapos hindi lang guro at estudyante ang nakakaranas nito. Kaya kailangan mo ng mahabang pasyensya at ang pinaka-the best dun is kailangan lahat patas. Kailangan lahat patas sa pagtrato mo sa mga tao. So sa realization naman po namin sa grupo namin na sa panonood po namin ng movie ng Detachment is yung matuto tayong intindihin yung bawat isa. Kasi bilang isang guro, marami din naman silang problema na sarili nila lang yung sarili lang nila yung nagpapatatag sa kanila. Kumbaga, bilang estudyante naman, kailangan intindihin din natin yung guro natin. Marami din kasi silang problema na hindi na nila pinapakita sa loob ng paaralan. Ganun din naman yung guro na, kagaya ni Mr. Bart sa ginawa niya, inintindi niya yung mga estudyante niya kasi nagpagawa siya ng essay na kung saan nandoon nakapaloob kung ano yung mga nararamdaman din nila, mga karanasan nila. At the same time, may mga impact din doon na malalaman niya kung ano yung mga problema ng bawat isa. At isa na din dito yung si Meredith na kinitil niya yung buhay niya na dahil sa mga problema. So, bilang isang guro at estudyante, kailangan na matuto tayong intindihin ang bawat isa. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. So, isa lang yun sa realization namin. I realize din na dapat bilang isang guro, dapat maging aware ka sa mga nakapaligid sa'yo. Para malaman mo kung bakit ganon yung attitudes ng mga students mo at nang sa ganoon ay matulungan mo sila. Sa akin naman is na-realize ko na hindi lahat ng estudyante is para-parehas ng situation sa buhay. So, as a teacher is dapat more patience and more understanding sa mga estudyante. Sa akin naman man po ay bilang estudyante ay na-realize ko na marami din po pala akong pagkakamali. Dahil sa loob ng paaralan ay meron tayong mga guro. So, ibig sabihin nun, ang akala natin yung mga guro natin ay hindi na nagkakamali. Pero yun nga, na-realize ko na hindi pala lahat ng guro ay perfecto. Tsaka marami din po silang napagdadaanan sa buhay. So kailangan po dapat bilang estudyante din, kailangan natin ng patience. Kung mayroon man pagkukulang yung ating guro, ay hindi na lang din po natin. At dahil ganun din po ang ginagawa sa atin ng mga guro. Sa akin, realization naman po, hindi lahat ng guro ay puro estudyante lang yung kanilang tinutulungan. Kumbaga, meron din silang obligasyon sa labas, like yung father ni Henry, ay lolo niya, obligation niya na alagaan, bisitahin, di ba, mga ganun. Tapos si Erica, inobliga niya na tulungan at magbagong buhay. So yun po yung aking about sa realization.
Sa akin naman po, na-realize ko na kahit gaano man kataas yung naabot mo sa buhay, kapag walang respeto yung mga nakapalibot sa'yo, wala rin pong silbi. Sa akin naman, ang realization ko as a student, dapat huwag nating bastusin yung teacher natin habang siya nagtuturo or nagpapakilala, ganyan. Dahil para sa akin, ng student, dapat ginagalang mo ang teacher. Yun. Ang sa akin naman is na-realize ko, hindi lahat tayo pare-parehas ng kinakatayuan sa buhay. Kaya bilang isang guro, kailangan mo ng mahabang pasensya. At ayun lamang po ang aming patungkol sa movie na napanood po namin. Thank you! Bye!